Alamin, tuklasin, at panoorin ang mga lihim na panukala ng Diyos sa naiba at natatanging palatuntunang pang-telebisyon. Soldier Prize, Healing on the Air. Lumpo lumalakad, bulag nakakita, bingi nakaririnig, cancer gumagaling, patay nabubuhay. Soldier Prize, Healing on the Air. Halina't panoorin at alamin ang kapangyarihan ng Diyos mula sa kalangitan. Soldier Prize, Healing on the Air. Sa panguna ng inyong lingkod, Brother Ting Arcadio. Magandang umaga po sa inyo lahat sa ating Diyos na buhay. May cancer sa dugo yung anak ko po. Di bali po siya ay may inborn na sakit sa dugo. Pinanganak po siya na may tinatawag po na G6PD. Isang klase po ng sakit sa dugo na kung saan po yung red blood cell niya po ay kulang sa bilang. Di bali po, marami pong bawal sa kanya. Tinanong ko po ang doktor kung ano po ang gamot dun sa sakit na yon. Ang sabi po sa akin ng doktor ay wala. Wala pong gamot sa sakit ng anak ko. Kaya po yun yung bilang magulang, masakit po sa akin yun. Kasi po pag once po na nakainom ng bawal na gamot o nakakain po ng bawal na pagkain ng anak ko, ay puputok po yung red blood cell niya. At hindi na po madadagdagan yon. Yung po ay pupunta sa atay at unti-unti po siyang maninilaw hanggang tinatawag po na severe anemia o tinatawag po yung parang anemic na mauwi po sa pagkamatay. Sa patuloy na pag-akyat ko po sa PAHO, dito po sa mother unit, ngayon po ay 7 taon ng anak ko at sa patuloy po na pag-akyat ko dito sa mother unit at hahayo ko po sa Christ on the Block, ay patuloy po ang kagalingan ng anak ko at nagpapasalamat po ako at patuloy na nagpupuri sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Ipagpupuri ko po, ito pong aking anak po na pinagaling din po ni Lord sa pamamagitan po ng DWAD po, Healing on the Air. Kasi 3 years old pa lang po yung anak ko po noon, ngayon po 6 years old na po siya. Talaga pong hindi po siya nakakatayo, 3 araw po siya na hindi tumatayo at hindi po siya kumakain po, wala po talagang gana. Halos payat na po talaga yung anak ko noon at sa pamamagitan po ng, ang naisip ko po noon, ipadoktor ko po siya kasi po talaga pong may lumalabas din po na mahabahong amoy po sa kanyang bibig at saka sa kanyang ilong po. Hindi ko po alam kung ano po yun. Kaya naisip ko po, ipadoktor ko po siya para malaman ko po yung kasakitan niya. Pero po, napaisip po sa akin ni Lord na subukan ko muna po yung Healing on the Air po sa DWAT po. At ayun po, sinabayan po namin yung prayer na yun, binuhat ko po siya. Sakto naman po ang ating head servant po ang nandun po sa DWAD po, siya po yung nananalangin po. Alam niyo pa, pagdating po ng prayer po ng ating head servant po, alam niyo po, talagang umiyak po ako kay Lord kasi talagang yung anak ko, awang-awa po ako sa kanya noon, time na yon. At humingi po ako ng tawad, kasama po siya, hinawak po namin yung kamay po namin sa radio program po ng DWAD sa pamagitan po talaga ni Lord. Alam niyo po, pagtapos po ng prayer po ng ating head servant po, sabi po ng anak ko, Mama, tatayo na ako. Nagpatayo po, nagpababa po siya sa akin at alam niyo po, instant talagang pinagaling po siya ni Lord. Pamamagitan po ni Lord, pinagaling niya po yung anak ko sa Healing on the Air at hanggang ngayon po, 6 years old na po siya, kasama ko po siya na dito po umaattend po sa may PAHO Caloocan po. At walang hanggang papasalamat, pagpupuri po sa ating Panginoon, ibinabalik ko po sa kanya ang pasasalamat po. Yun lang po, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now and ever, shall be world without end. Amen, amen. With the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Palakpakan mo natin Diyos. Sabihin mo natin, Hallelujah. Hallelujah! Jesus! Jesus! Palakpakan ulit natin Diyos sa buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Babanting, pasigaw ka ng pasigaw. Jesus! Hallelujah. Kasi powerful po yung Jesus. Hallelujah. Kaya pagka nasmigaw tayong Hallelujah, ang kagalingan dumating na sa inyo. Ang isang matapos to. Amen. Oh? Ganun kapangyarihan ng Diyos. Pag iniuna mo Hallelujah, Jesus, naroon na po yung kagalingan. Kasi naapon ako nga ito, nung maggaling kami sa Australia, yan ang isang nakuha ko roon.
Bagamat umatin ako ng healing process, healing yung session, pero tinignan ko yung way niya. Nagkwento lang siya, basa na Ebanghelyo. Pagkatapos nagpasigaw ng hallelujah, may maraming gumaling. Nung dumating ako rito, nagpasigaw ako hallelujah. Isayta ko ng word of God. No, pagkatapos nagpataas ako ng kamay, marami rin gumaling. Kaya ngayon tuloy-tuloy, at naniniwala ko, pag nagpapasigaw tayo ng hallelujah, dito pa lang makita nyo, marami ng pinagagaling ang Diyos sa buhay. Amen? Praise the Lord, hallelujah. Ganun po kapangyarihan ng ang pangalan ni Jesus. Yung mahirap, ganito, mahirap. Naroon po ang Panginoon. Hindi naman lahat ng mahirap, naroon si Lord. Tinatawag na mahirap, yung may mga taong nagbigay ng panahon sa Diyos. Kahit mayaman ka, tinalikuran mo yung kayamanan, naghirap ka para makilala ang Diyos. O hindi naman porkit mayaman, wala nang pagkakataon makilala ang Diyos sa buhay. Yung mahirap naman, at least wala kang hirap ang buhay mo, lahat. At lahat ng bagay, kulang ka. Pero sa kabila nyon, hinanap mo pa ang Diyos. Naging tapat ka sa Kanya. O kaya doon, mapalad ka. Bagamat mahirap, pero ang Diyos ay sumasayo. May isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at sagana-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nangangalan Lazaro, tatad na sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nauhulog mula sa hapag ng mayaman. At dinilalapitan siya ng aso at dinidila ng kanyang masugat. Namatay ang pulubi at dinila ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumigil ang mayaman. At kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan niyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. May sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngayon naalis siya rito. Samantalang ko na may nagdurusa. Higit sa lahat, ilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narin ay hindi makaparyan at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po ang mga Abraham, ipinamamali ko sa inyo, papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sapat ako'y may limang kapatid na lalaki. Paroonin niya po niyo sila upang palaan. Sila na hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tataligdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi nila paniniwalaan kahit isang patay na muling nabuhay. Palakpan natin sa ita ng Diyos. At yun ang pagkakaiba, no? Kung paano pinakita ang mayaman at mahirap. Na kung paano ang isang mayaman, mahirap na buhay ng maligaya sa sanlibutan. Na walang ginawa kundi magpakaligaya, mag-ipon ng kayamanan, maghanap buhay na maghanap buhay. Nagsisimba yun, sekundary lang. Pero number one sa kanya, hanap buhay. Akala niya, porkit nagsimba na siya, porkit tumulong na siya sa simbahan, sapat na yun. Pero bandang huli, yung kanyang galaw sa mundo, patuloy pa rin ang kasamaan. O kaya bandang huli, hindi invalido kay Lord yun, ano? Marami pong mayamang ganyan, ano? Maraming totally, talagang wala ng relasyon sa Diyos. Pero mayroong mayaman, malapit sa mga simbahan, pero patuloy na paggawa ng masama. Tayo naman, naghihirap tayong ganyan. Bandang huli, ang Diyos naman,
Pinilalakas na tayo. Binibigyan tayo ng extension of life. Tapos yung wala kang pera, bibigyan ka ng pera. Anak mo, ayusin ng Diyos. Basta makita ka lang niya talagang itong natutuhan natin. Minsan napakalaking bagay para sa mahirap na taong mahalin ng Diyos. Sabi ng Panginoon, may utos siya, ibigin niyo ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong iyong kaluluwa. And that is the first commandment of the Lord. And the second commandment, ibigin yung kapwa, gaya ng pag-ibig niyo sa sarili. Ngayon, paano pag hindi natin nagawa yun? Ang pag-ibig sa Diyos. Kaya tayo, bilang lingkod ng Diyos sa buhay, na ngayon nagpupuri tayo, ito po yung madalas ko sabihin sa inyo, na basta patuloy tayong sumusunod, patuloy tayong nagpupuri sa Kanya, kagaya itong ginagawa natin, madadaman nyo lang, natututuhan yung mahalin ng Diyos. Madadaman nyo lang, naaawa na kayo sa kapwa. Madadaman nyo lang, gusto nyo lang gumawa ng gusto ng Diyos, na gamitin yung Christ on the block, mag-akay na mag-akay. Pumunta sa mga probinsya, ipakilala si Jesus. Hindi mo namamalayan yun kahit na minsan nangungutang ng pamasahe o kaya sarili niyong bulsa. Sa kabila niyan, banda uli, ginagawa niyo pa paano utos po yun ng Diyos. Pakibasa ng Kawikaan 21 verse 13. Ang hindi pumapansin sa hibik ng mahirap, daraing din balang araw ngunit walang lilingap ang salita ng Diyos. Yung higbi ng mahihirap, alam mo, pag hindi mo napansin yan, gustong-gusto ng Panginoon, kasi yun ang sign ng pagsubok niya. Napansinin natin yung mga mahihirap. Kasi doon sa mahihirap, maliligtas tayo. Tingnan yung mga, dito hingi na hingi. Akala nila nakakaloko sila sa atin. Hingi rito, puntahan ng puntahan, Kahit alam mong kada linggo, nariyan yan, pila-pila yan. Kahit na mayroon iba, yung kakilala ko, kahit na pwede na maghanap buhay, hingi pa rin ng hingi. Wala kang magagawa, talagang ganun, Iba talaga yung nagbibigay ka. Kaya ako, di ba yung preso, pupunta pa ako sa bahay, para hingan doon, maga-maga, gisingin ako, okay lang. Ikaw, magagalit ka na, walang taon ang binilang, tuloy-tuloy yun. Ako itong taon to, swerte sa akin to. Dahil sa inyo, sineswerte ang soldier prize. Dahil sa inyo, ang soldier prize, umuunlad. Dahil sa pagbibigay sa inyo. Amen. Kung wala kayo, paano kami uunlad? Kaya minsan tinitingnan ko, magagalit ka. Ako hindi ako nagagalit. Kasi dahil sa kanila, sineswerte tayo. Subukan pagdamutan mo yun. Tingnan mo, maraming taong hindi magbibigay. Maraming taong hindi tutulong sa atin. Subukan mo magbigay. Makita mo, ang daming tumutulong sa gawain ng Diyos sa buhay. Ang Diyos ang nagtuturo sa inyo. Bigyan nyo ang gawain ng Diyos. At ako bahala sa inyo. Amen. Minsan nga, nakikwento ko yung doon sa Mercury nakita ko. Talagang nahabag ako. Talagang nakita ko walang bahay, walang panyo, wala man lang damit, walang Paano kaya itong mga taon to? Sana dumating araw, pag nakatapos tayo sa mga problema natin, makapagtayo tayo ng pagtulong sa mahihirap. Yung wala nang talagang takbuhan, talagang nakakaawa. Yung talagang wala nang pag-asa buhay, at least kailangan makapagtayo tayo darating ang araw niya. Kasi nakakaawa din. Talagang makita, iyak ako niyan, di ko lang makipakita. Yung bata, 1 taon, sumususo sa kanya, ubo siya ng ubo, may hika. Yun namang isa, 2 taon, lakad ng lakad. Isa, walang masuso, walang pagkain. Nangihingi lang, iba na awa, binibigyan na lang. Natatutulog sa simyento. Ako talagang tao, hindi pantay-pantay ang tao. Siguro ginawa ng Diyos hindi pantay-pantay para malingunan natin yung mga humihigbi, yung may hirap. Para pag nakita ng ganun kayo, maraming lalayang kaluluwa. Kasi gusto ng Diyos, kinahabagan yung mahirap, at pag kinahabagan mo yun, maraming makasalanan ang makalalaya. In the name of Christ of Nazareth. Dito sa 1 John chapter 3, verse 17. Kapag nakita ng sino man na may kaya sa buhay, ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, paano niya masabi siya umiibig sa Diyos? Kaya minsan maraming may kaya, maraming may hirap na lumalapit,
Minsan tinutulungan lang natin, yung mga kilala natin. Hello? Pag hindi natin kilala, wala na. Di ba? Minsan ganun tayo lahat. Minsan ako, pag nakakagawa akong gano'n, nagsisisi ko. Di ba? Natanggihan ko yun. Pagkagabi, iniusik ako ng konsyensya ko. O pagkagabi, iniusik ako ng konsyensya ko. Naman, hindi kita nabigyan. Eh, alam kong kailangan mo. Paggabi yung iniusik ako ng konsyensya ko. Hindi ako makatulog. Alam mo, babalikan ko yun. Bibigyan ko talaga. Kasi alam ko, kailangan niya, may pagkukulang ka na pagdamutan mo. Kaya minsan pag-aaralan niyo po ang mga galaw niyo sa gabi, sa buong maghapon, tapos pag natulog kayo, kausapin niyo ang Diyos. Magano kayo na makipag-usap kayo sa conscience niyo. Makita niyo, sasagot siya. Makita niyo ano kakulangan niyo. Lalo na yung mga kagatulad niyo, ang kasalanan niyo maliit na lang. Madali po kayong kausapin ng Diyos. Kaysa rin sa mga taong makakapal na kasalanan, ang kasalanan kasing kapal na ng pader, no? Yung mga kasalanan, hindi talaga sila nakakausap ng Diyos sa buhay. Hindi kagaya nyo, ang kasalanan natin maliliit na lang, kaya kayo, madali kayong kausapin ng Diyos. Kada gabi, kakausapin niya kayo, malalaman niya ang kasalanan nyo, at doon, maririmedyohan niyo yun. Amen? Pagka ang pagtulong talaga, gusto ng Panginoon na huwag kang titingin sa katayuan ng buhay. Talaga nga, at least naroon po yung habag ng Diyos. Meron nga isang kwento, no? Na sabi ng Yahweh, gusto ko kunin mo na yung matanda nyo, yung ama ng tahanan. At di bandang huli, pinuntahan ng anghel, yung isang bahay na yun. Nakita niya, 7 anak. Wala nga siyang trabaho. Pagkatapos, ayaw niyang kunin. Sino magpapakain yung bata? Bino mo, 7 anak sa sino magpapakain nyo? Siya lang naghahanap buhay. Bumalis yung iniwan ng anghel yung hindi niya kinuwan. At least, naahawa siya. Nagkaroon siya ng habag doon sa ama. Kung kukunin yung mamatay, paano yung mga bata, maliliit pa? Sabi ng Yahweh, sige, punta ka ron sa karagatan, sa gitna ng laot, sumisid ka ron. Meron kayo isang batong tipak na malaki, tapyasin mo yun. At nung pagkatapyas mo ron, may makikita ka pa isang batong malaki-laki rin. Tapyasin mo rin yun. Pagkatapos doon sa batong malaki nyo, meron pa rin mas maliit doon. Tapyasin muli yun. Bibyakin muli yun. May makikita ka pa rin bato rin doon. Hanggang sa tapyasin mo. Hanggang makakita ka ng maliit na bato. Tapyasin mo pa rin yun. Hanggang sa talagang walang-wala na. Tapos makikita mo, doon sa isang maliit na yon, ibuka mo, makita mo, merong isang uod doon na buhay naroon. Sabi niya sa anghel, yan, hindi ko pinababayaan yan, inaalagaan ko yan. Di lalo na yung mahal kong nilikha, na mahal ko, hindi ko yung uod, nasa gitna ng karagatan, inaalalain niya, binubuhay niya, amen? Ganun po magmahal ang Diyos. Makita niya lang kayo talagang talagang kayo, yung talagang totoo kayo. Ang Diyos kagalaw sa buhay natin. Malakas chapter 3, 8-10. Ito po ang sinasabi. Ang tanong ko na may matuwid bang dayain ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit tinadaya ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikapu at sa mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y dinadaya ng buong bansa. Ibigay ninyo buong buo ang inyong ikapu upang tugunan ang pangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala, ang salita ng Diyos. Palakpan natin sa salita ng Diyos. Ang pinili niya, yung durungawan sa langit. At yung simbahan, di ba ang daming durungawan yun? O, yun ang ibubuhos niya sa atin. At least hindi lang pinto, kundi mga bintana. Sabihin, ganun karami. Siksik, liglit, mga po, ibubuhos sa atin ng Panginoon. Ang gusto nga lang niyang tao, at niyo pag yung pag nakikipag-covenant, kasama lagi yung ikapu. Di ba lahat dito naggumaling? Lord, magbibigay ako ng ikapu. Pagilingin mo lang asawa ko, bibigay ko pa rin ang rest day sa'yo. Nangangako ako sa'yo. O, bigay mo lang ako na ihiling lang ako sa'yo. Di ba isang kapatid natin, nagbigay na ikapu, talagang binigay niya. Bandang na-promote pa siya. Dapat wala siyang trabaho.
Pero natuto siya magbigay kahit konti, naroon. Bandang huli, pinurumot pa siya ni Lord. Dapat wala na siyang trabaho. Dahil nakita, nagbigay siya sa Diyos sa buhay. Ay, yung pagbibigay, isa po sa isang malaking daan para ang tao lumuwag. Para ang tao at least manatiling kalusugan. Manatiling masayang tahanan. Ang pagbibigay, isa pong malaking bagay sa lahat. Yan ang ating pinakasangkap. Ayaw nila ituro yan. Kasi kung nung araw na may hanap buhay ako, may negosyo, walang nagturo. Walang nagturong magbigay. Walang nagturo sa akin, padating gawin mo to, uunlad ka. Wala. Lahat puro panggugulang. lahat puro kanya-kanya. Lalo yung mga ehente, kanya-kanya, mangolekta ka na parang donation, hindi nagsisipagbigay yung mga ehente niya. Yung bang madadamot, kaya pala ang tao, bandang wala rin nangyayari sa kanilang hanap buhay, nauwi rin sa wala. Kahit malaki ang kitain nila, nauwi rin sa wala. Yung pala, ang sikreto pala, hindi nagbibigay yung mga tao nyo. Nauwi rin sa wala, may pera nga. Kaya isang kilala ko, bandang may pera, kumita ng malaki. Pero bandang lumipas ng 10 taon, patay na. Ano nangyari sa pera niya? Naiwan niya lang. Amen? Kasi nga, hindi siya natutong magbigay. Yung kakilala ko, laging top sa Pilam Life. Lagi po siyang, lagi siyang awarded. Ang lalaki ng kanyang mga allowances, bonuses. Pero hindi tumagal ng mga ilang taon lang, namatay po yung mag-asawa. Yung naipon niya, nauwi lang sa wala. Ako, ganun pala talaga. Ba't namatay ka ako yun? Mabait naman yun. Yung pala, pag hindi ka natutong magbigay sa gawain ng Diyos sa buhay, pag nakatagda ka ng mamatay, walang atrasan. Sigurado po, ni 1 minuto hindi ka makakahingi. Pero yung mga tao nagbibigay sa paningin ng Diyos sa buhay, gumaganap ng kalooban ng Diyos sa buhay, pag kayo namatay, pwede kayo makahingi ng extension of life. Hello? Yung buhay ko, di ba, nahingi ko. Alam ko, tagilid ako. Sabi nga ni Eli, magre-resign ako, tagilid na tayo asawa ko. Parang hindi ko alam, tagilid na pala ako. Hindi ko alam yun. Ibilang nyo na pala, buwan ko yun. Pero alam ko, di-extend ako ni Lord. Magandang huli, yun niya. Ang Mama Mary, nakipag-usap ako sa kanya. Sabi ko, Mama Mary, ginamit mo ako na yung bulag sa mga cancer. Hindi man ako, masama man ako, pero ginamit mo ako na yung mga tao gumaling. Kaya ako naman, hihingi naman sa iyo. Bigyan mo ako ng extension of life. Ayoko maoperahan. Gusto ko walang operasyon. Maniwala kayo. Natapos yung mga buwan niya yun. Basta tuloy-tuloy ako gumaganap. Hindi ko kayang gawin. Sa gitna ng anniversary, meron akong catheter dito, nakalagay sa bulsa ko. Minsan, pag marami na, tatapo ko yan. Tapos sa 3 days fasting, walang kainan. Wala pang tulugan. Hindi ako makatulog, walang tulugan. Ginamit ko ang Word of God. Lumakas ako. Nagpagsalita pa ako ng mas maganda. Nakita ko ang Word of God pala, pwedeng gawing pagkain sa sandaling ikaw nagugutom. In the name of Christ of Nazareth. Amen? Gustong-gusto pala ng Diyos yun. Yun sa gitna ng hirap, talagang pinaglalaban mo siya. Pagkatapos hinahingi ko na yung buhay ko, lumakas na ako. Tapos nakaihi na ako ng maluwag. Tapos yung magpa-check up ako itong taon nito, hindi naman lumiliit yun. Kung halimbawa, ganun kalaki yun, 250 gram yung akin. Pinakamalaki pala sa lahat yun. Tapos yung magpa-check up ako, naging 1.4. Di ang laki nilit kalahati. Sabi niya yung doktor sa akin, yung ganyan, hindi lumiliit. Nami-maintain lang. Umaring lumaki pa. Sa akin, lumiit. Di nangangahulugan, miracle ng Diyos sa buhay. Tapos sa Diyos, pinalayad yung prostate mo. Amen? Palagpan natin ang Diyos sa buhay. Kaya pag ikaw, malakas sa Diyos, ako naman ang buhay ko, okay lang. Kasi hindi ka naman alam mo na mga, nakakatakot nga lang nakakatakot nga lang isipin. Pero pag naroon na, masaya ka na. Amen? Ako, palagay ko, pag kukunin ako, Sister Norma, tutulog na lang ako. Tapos tataas ko yung kamay ko. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tapos habang pinipikit mo yung mata mo, tapos may susundo sa maraming anghel. Di ba masasayahan ka nyo? Hanggang sa mamatay ka na. Lahat naman tayo mamatay. Wala nang matitira dito. Kaya tayo, magkano tayo mamatay? Bago kayo mamatay, gusto nyo,
Kung gusto niyo mamamatay tayo, makuha niyo buhay na walang hanggan, pag naghihingalo kayo, taas niyo kamay niyo, purihin niyo ang Diyos sa buhay. Sa gitna ng kahirapan, pinupuri kita kay Lord. Buhay ko, hinaalay ko sa iyo. Amen? Matutuwa ang Diyos niyo pag nakakita yung biro, mamatay ka na. Pinupuri mo pa ako. Samantala yung mamatay na, tawag ng doktor. Tawag ng kung ano-ano. Samantalang tayong lahat, na anak ng Diyos sa buhay, nagpupuri dito, matapang ang loob natin, itaas ang ating kamay, at magpasalamat sa Diyos na buhay, na binigyan pa tayo ng lakas. Amen? Ayun lang po sa inyong lahat. Magandang umaga, and God bless us all. Palakpakan mo natin ang Diyos sa buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang Ama ng makapangyarihan sa lahat. Pinagkalaw mo sa amin, Panginoon, na madama namin, Lord, ang bunga ng kasalanan, kamatayan. Salamat po sa mga lihim na panukala ng Diyos na kapag sumunod kami sa iyo, marubdob na pagpapala, masaganang pagpapala, ang tatanggapin ng bawat isa. Ang di namin pagsunod sa iyong kautusan, problema at kahirapan, kamatayan ang tatanggapin. Kaya Lord, maraming salamat sa pamagitan ng dilang apoy na ito. Ang munting ilaw niyan, nagsisilbing liwanag sa bawat isa sa amin, na nagtuturo ng landas ng kabanalan upang matakpo namin ang tunay na liwanag na walang iba kundi ikaw, Panginoong Hesus, na walang hanggang kaliwanagan, na siyang nagbibigay sa amin ng lakas para sumunod sa bawat bilin mo nung ikaw pa ay nasa lupang ito. Kaya lahat po ng mga narito ngayon, inihiling po namin ipatong mo yung mapagpalang kamay. Itaiti mo sa bawat ulo ng mga kapatid namin nato, lalo-lalo pa yung mga may sakit. Paagusin mo yung tubig at dugo na pinaagos mo sa maraming nilikha. Ganun din po sa amin, sa patuloy namin pagsamba sa iyo at pagpupuri. Ipagkalaw mo sa amin ang kagalingan ng aming mga sakit, mga problema sa aming tahanan. Ipagkalaw mo sa amin ang biyayang niya mula sa kalangitan. At huminika mo rin, Ama, makapagpapalaskan mo sa mga espiritu in the name of Jesus Christ of Nazareth. Kaya espiritu ng kalaw ng kadiliman, na siya nagbibigay ng kaguluhan sa bawat tahanan, na siya nagpapahiwalay sa mag-asawa, na siya nagbibigay ng mga bisyo, mga iba't ibang bisyo na pinagbabawal ng gamot, kagalitan, kapuotan sa bawat isa, pagkampi-kampi. At sa oras ito, Satanas, inuutusan ka namin, itinatali, itinatapon sa pinakamalalim na puso ng dagat in the name of Jesus Christ of Nazareth. We thank you, Jesus. We glorify the name of Jesus. Hallelujah. 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 Lahat na bibigay magsabi ng hallelujah. 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 You're the King of Kings. You're the Lord of Lords. You're the Creator of heaven and earth. You're the greatest physician. You're the anointed one. Hallelujah, hallelujah.